Sir? Nag-aalinlangan tiningnan si Christopher ng kanyang assistant na si Carlos pagkasubo niya ng lugaw. Pabagsak niyang ibinaba ang tinidor at pinunasan ng table napkin ng muka. Masyadong maalat. Wala bang taste buds ang chef na kinuha mo? Alam mo may upset stomach ako, hindi ba? Kaya nga nag-hire ako ng private chef para lang makakain ng maayos. Tapos ganyan na ipapakain niyo sa akin. Fire him immediately. Irritabling wika niya sabay tayo. Pero sir, pang-10 chef niya na ho si Chef Rai. Wala akong pakialam. Kaysa naman mamatay ako. Yun ba ang gusto mo? No sir, hindi po. Sinabayan pa yun ni Carlos ng pag-iling. Hey pare, ang aga-aga ang init ng ulo mo. Dinig na dinig ko ang boses mo sa labas Anang matalik niyang kaibigan at kasosyo sa negosyong si Tennessee. Dati talaga siyang jeepney driver, pero mula noong maliitin siya ng ex-girlfriend niyang si Catherine, nagsumikap siyang maiangat ang sarili. Kahit noon ay ayaw niya ng tulong galing sa kanyang kaibigan, hindi na niya yung tinanggihan dahil talagang nasapul siya. Kahit nga naman kasi anong kayod at sipag niya, wala ring napupuntahan ng lahat. Nananatili pa rin siyang jeepney driver, tubero, karpintero, mekaniko, hardinero at kung ano-ano pa. Kaya sa tulong ni Ten, itinayo niya ang Alfonte General Services na nag-o-offer ng iba't ibang services sa mga tao. Sinigurado talaga niya na alam niya ang pasikot-sikot sa negosyong pinasok. Kaya makalipas lamang ang 2 taon ay isa na itong korporasyon. Sa ngayon, 6 na taon na ang kanyang kumpanya at nasa 700 million na rin ang net worth niya. Huminga ng malalim si Christopher at muling naupo bago binalingan si Carlos. Find someone else. Yung hindi ako gagawing bangkay. Opo sir, masusunod po. Mabilis na lumabas ng kanyang opisina ang assistant niya. Nang balingan niya si Ten, iiling-iling to. What? Sabi ko naman sa'yo mag-asawa ka na. Aba, naiiwanan ka na ng barkada. Sabi nito. Para bang ikaw lang nun? Napailing si Christopher. Ikaw lang naman ang itinuring talaga akong kaibigan. Sus, grabe ka naman pare. Ikaw lang talaga tong palaging wala noon kapag may mga lakad tayo. Nauunawaan ka naman nila dahil nga kailangan mong kumayod. Pero iba ng sitwasyon mo ngayon. You're already on top. Sarili mo naman ang bigyan mo ng pansin. Ayos na naman sina Tita Lucy at nakapagtapos na rin sina Cara at Kevin. Ang tinutukoy nito ay ang pamilya niya. Matagal nang may sakit na diabetes ang ina ni Christopher at gumagamit na ito ng insulin. Bukod pa roon ang mga maintenance nito, vitamins at kung ano-ano pa. Kaya nga halos walang natitira noon sa kanyang kinikita, lalo't nag-aaral din sa college ang 2 niyang kapatid. Medyo late siyang nasundan kaya halos 15 taon ang agwat nila ni Cara na sumunod sa kanya. Kaya rin napatigil siya noon sa kolehiyo dahil hindi kaya ng kanyang namayapang ama na isa ring jeepney driver na pagsabay-sabayin ang gastos nila. Ano, irereto na ba kita sa mga kaibigan ni Veronica? Aba, habang buhay ka na lang bang magnininong? Gumawa ka rin ng sarili mong anak dahil masarap sa pakiramdam ang may inuuwi ang asawa at cute na mga anak. Hindi pa rin tumitigil na wika ni Ten. Ang tinutukoy nitong Veronica ay ang misis nito na nakabihag sa puso ni Ten. Saksi noon si Christopher sa pagmamahala ng 2. Gamit noon lagi ni Ten ang pampasada niyang jeep para magpanggap si Ten na jeepney driver. Nagtatrabaho noon si Veronica sa call center na hindi alam ng babae na si Ten ang nagmamayari. Ngayon nga ay happy family na ang 2. Ikaw kahit kailan ang daldal mo. Ano bang ginagawa mo at napadpad ka rito sa opisina ko? Wala naman tayong meeting Palihis na sagot ni Christopher. Huwag mong ibahin ang usapan pare. Maraming kakilala si Veronica sa kumpanya. Ano, gusto mo ba? Chef ang hinahanap ko, hindi asawa Ten. Natawa ito. Parang gano'n na rin yun. Hindi ba mga asawa ang tagapagluto sa tahanan? Kaya dapat asawa ang hanapin mo para hindi ka laging aburido. Daig mo pa ang sinasaniban ng kung ano Hindi mo ba nakikita ang kinatatakutan ka na ng mga empleyado natin? Wala akong pakialam sa kanila. Kung ginagawa naman nila ang kanilang mga trabaho, wala naman problema sa akin. Ang ayoko lang, yung palpak na nga, hindi pa marunong umunawan ng simpleng instruction. Saan ka ba nakakita na may upset stomach na nga ako, lulutuan pa ako ng maalat? Hindi ba gusto akong patayin? Bakit ba palagi ko nalang naririnig sa bibig mo yan? Hindi naman malala ang sakit mo Samantala si Christopher sa kanyang swivel chair at tumingin sa kawalan. Baka malapit na ako. Loko. Malakas nitong kinatok ang mahabang kahoy na lamesa niya. Alam mo, lumabas na nga lang tayo. Treat ko pare. Marami pa akong tatapusin, saka na lang.
Inginuso niya ang ilang dokumentong nasa isang tabi ng lamesa niya. Sus, hindi naman yata urgent yan eh. Urgent o hindi, mas gusto ko pa rin na tinatapos ng maagang trabaho ko. Para ibang bagay naman ang aasikasuhin ko. Oo na, dami mong katwiran, makaiwas lang. Pero hindi kita titigilan hanggat hindi ka nag-aasawa. Aba, ikaw yata ang tumulong sa akin nung panahon na nandiligaw pa ako sa misis ko. Natawa naman siya nang maalala ang ginawa niya noon para sa kaibigan. Baliw na baliw ka lang kamo nun kay Veron. At sisiguraduhin ko mababaliw ka rin ngayon. Magka-40 ka na pare, galaw-galaw rin. Hindi niya pinatulan ng pang-aasar nito. Hindi kasi nito alam na nagkaroon naman siya ng kasintahan noon. Yun nga lang, hindi kagaya ni Ten ang ugali ng ex niya, na kahit mayamang-mayaman noon si Ten, ni hindi nito minaliit ang kakayahan niya. Bagkus, tinulungan pa siya ng kaibigan na umangat. Ibig sabihin ba, si Catherine pa rin ang laman ng puso mo? Matindi ka rin ngang magmahal, Christopher. May pagkatanga lang. Asar na wika ng tinig sa kanyang isipan. I'm not in love with her. That's 6 years ago. Naka-move on na ako. Bulong niya sa sarili at binalingan ang mga dokumentong nasa lamesa. May sinasabi ka, Tupe? Ha? Wala. Sabi ko, tapusin ko na itong ginagawa ko. Ah, okay. Basta pare, hanap kita ng mapapangasawa sa ayaw at sa gusto mo. Pinunawi ka ni Ten at tumayo na ito. Nakita kasi nitong abala na siya at alam nitong ayaw niya ng ginagambala. Nang matapos sa pagpirma ng mga dokumento si Christopher, umuwi na siya sa kanyang penthouse. Malapit lamang yun sa kumpanya niya. Pagpasok sa entrance ng building kung nasaan ang kanyang penthouse, napatingin siya sa gawin ng mga restaurant na nagre-rent din sa gusaling yon. Naalala niyang hindi pa siya kumakain mula ng kaninang tanghali at sa mga sandaling yun lang siya nakaramdam ng gutom. Humakbang siya patungo roon pero bigla ring napatigil nang maramdamang may yumakap sa hita niya. Pagtingin niya, isang batang lalaki na may kulot na buhok na naroon. Tansya niya nasa 4 hanggang 5 taong gulang na ito. Dahan-dahan itong nag-angat ng muka. Napakunot ang noo niya nang matitigan ito ng husto. Pamilyar kasi sa kanya ang itsura nito, lalo na ang mga mata nitong mapupungay. Sorry po. Mahinang hingi nito ng paumanhin. Luminga siya sa paligid bago muling ibinalik ang paningin sa bata. Nasaan ang kasama mo, bata? Tanong niya rito. Tumingin to sa isa sa mga upuan sa lobby. Sinundan naman niya yon at nakitang may 2 pang bata na naroon at naglalaro. Nakatalikod ang mga ito sa kanya kaya hindi niya nakita ang itsura. Huminga ng malalim si Christopher bago pumantay sa bata. Sa susunod, titingnan mo ang dinadaanan mo, okay? Paano kung may dala pala ako at nahulog sa'yo? Di nabagsakan ka sana. Saka huwag kang aalis kung binilinan kayo ng nanay niyo na huwag umalis kung saan kayo naroon. Kita mo mga kapatid mo, behave lang sila. Wika niya na ipinagpalagay na kapatid ang mga batang nakaupo sa di kalayuan. Inawiwiwi po kasi ako eh. Hanap po ako CR, sir. Sagot nito na humawak pa sa short nito. Ganun ba? Muli siyang bumaling sa kinaroroonan ng mga kasama nito. Sige, pero paalam mo na muna tayo sa mga lalabas na po. Pigilan mo muna, bata. Wait lang. Nataranta nang wala sa oras si Christopher at bigla na lamang binuhat ang bata at itinakbo sa CR ng gusali. Siya pa mismo ang nagbukas ng short nito para madali itong makaihi. Thank you po, sir. Ano po pala ang pangalan niyo po? Tanong nito matapos umihi. Masaya ang muka. Christopher, but you can call me Tito Tupe. Sagot niya habang inaayos na ang short nito. Pagkatapos, muli niya itong binuhat at hinugasan ng kamay sa sink. Talaga po? Christopher din po name namin. Ako po, Andrix po ang name ko po. Napatingin siya rito, muling napakunot ang noo. Andrix Christopher? Opo, ganda po diba? Sina kuya may Christopher din po. Nawala ang pangungunot ng kanyang noo at napangiti. That's a beautiful name. Your parents must be in love with the name Christopher. Ikinibit nito ang maliit na balikat habang pinupunasan ng tisyo ang mga kamay. Siguro po. Ano palang ginagawa niyo rito? Saka sino kasama niyo? Nananing po, dito po nag-work mami ko. Medyo madaldal si Andrix kaya mas lalong naaliw si Christopher dito. Ganun ba? Anong work ng mami mo? Andrix! Andrix! Tawag ng isang tinig sa labas ng banyo. Nana! Pasigaw na sagot nito at madaling bumaba sa pagkakakarga ni Tupe. Patakbong pumasok sa banyo ang tinawag nitong Nana. Hindi nito alintana kung panlalaking CR yon.
Nako, ikaw na bata ka. Kung saan ka nagpupunta. Muntik na akong atakihin sa kakahanap sa'yo. Anito kay Andrix. Wiwi po kasi ako. Di ko naman po alam ang banyo. Mabuti po sinamahan ako ni Tito Tupi. Nilingon naman siya ng matanda. Nako sir, salamat ho at pasensya na rin ho kayo rito sa alaga ko. Walang anuman ho. Pero sa susunod ho, sabihin niyo sa amo niyo na magdagdag ba ng isang makakasama niyo. Mahirap din namang mag-alaga ng mga bata lalo na kung nag-iisa kayo. Malapit sa loob niya ang mga may edad na kababaihan at nagsisikap na magtrabaho. Naaalala kasi ni Christopher ang nanay niya sa mga ito. Kaya ko naman po sila sir. Nagkataon na may binili ako saglit. Kaso umalis agad itong bulilit na to. Sige ho, salamat ho ulit. Halika na Andrix. Tumingin sa kanya ang bata. Bye Tito Tupi, thank you po. You're welcome. Ginulo pa ni Christopher ang buhok nito bago hinayaang lumabas ng banyo. Ilang sandali rin siyang nakatingin sa pintuan na parang may kung anong nagtutulak sa kanya na sundan sina Andrix. Pero pinigilan niya ang sarili. Bakit ko naman gagawin yun? Tanong niya sa sarili bago naghugas ng kamay at nanalamin. Napabuntong hininga siya. Bored ba ako sa buhay ko kaya ganito? Well, ito naman ang pinangarap ko dahil sa ginawa niya sa akin, kaya dapat masaya ako. Or else mawawalan lang ng katuturan ng lahat ng to. Maybe it's really time to date. Tama nga siguro si Ten. Dinukot ni Christopher ang cellphone niya at tinawagan ng alam niyang makakatulong sa kanya habang palabas ng banyo. Set me a blind date to Veron's friend. Bungad niya pagkasagot pa lamang ni Ten sa kabilang linya. Finally! Ilan ba ang gusto mo? Kahit hindi niya nakikita ang kaibigan, alam niyang abot langit ang ngiti nito. Just set one at a time. Basta, unahin mo na yung alam mong magugustuhan ko para hindi na ako matagal lang maghanap. Okay, sinabi mo eh. Kailan? Tomorrow night. Agad-agad? Ayaw mo pare? Nakataas ang kilay na tanong niya. Ikaw ang atat na makipag-date ako, di ba? Pero kung ayaw mo, edi wag na lang. No, sabi ko nga bukas. Iko-consulta ko muna to sa asawa ko para siya nang mag-suggest sa akin. Kilalang kilala ka naman ni Mrs. kaya alam kong magugustuhan mong mapipili niya. Just choose what you think is well suited for me. Alright, magsisend ako ng pictures nila sa'yo mamaya. Okay, thanks. Pagkapaalam niya sa kaibigan ay dumiretso na si Christopher sa restaurant. Table for one. Anya sa receptionist na naroon na nakita pa niyang saglit na natulala. Sanay na si Christopher sa ganoon. Kahit naman noong jeepney driver pa siya, marami na talaga nahuhumaling sa maladyos niyang itsura. Isa na nga roon si Catherine na naging pasahero niya. This way, sir. Anang receptionist at ikiniya siya sa isang pabilog na lamesa sa bandang sulok ng restaurant. Kapag ready na po kayo mag-order, tawagin niyo na lang po ang waiter. Sabi pa ng receptionist bago nagpaalam sa kanya. Kinuha niya ang menu. Lahat ng naroon ay hindi niya pwedeng kainin. Huminga ng malalim si Christopher bago tinawag ang waiter. Yes, sir. Tanong nito nang makalapit. Can I order something that's not on your menu? Pwede naman po basta may ingredients kami. Ano po bang gusto niyo kainin? Just a simple lugaw. No aromatics except a bit of ginger. Wala ring oil and spices. Just a pinch of salt. I have an upset stomach kaya medyo maselan ang tiyan ko sa pagkain. Paliwanag niya. Ganun po ba, sir? Plain lugaw lang po ba o may iba pa kayong gustong ipalagay na pwede niyong kainin? Please put some egg on it and chicken breast. Alright, sir. Yun lang po ba? Yes, and plain water. Tumango ang waiter at inulit pa ang request niya bago ito nagpaalam. Chef Catherine! Narinig ni Tupe na tawag ng waiter nang makatalikod to sa kanya. Napakunot ang noo niya. Pati pa naman dito maririnig ko pa rin ang pangalang yun. Wika ni Christopher at bumaling sa gawin ng waiter. Bahagya pang nahagip ng mga mata niya ang waiter at ang tinawag nitong chef na patungo sa kitchen. Bahagya lang ang pagkakasidewin ng chef kaya hindi niya nakita ng maayos ang mukha nito. Pero parang pamilyar sa kanya ang tindig at pangangatawan. Napakiling ang ulo niya nang mawala sa kanyang paningin ng mga to. That's impossible. Paano naman mapupunta ang babaeng yun dito? Saka, chef? Napailing-iling siya pero agad ding napatigil. Naalala niyang magaling ang magluto noon ng ex niya. Imposible pa rin. Wika niya sa sarili. Pilit niyang iwinawak sa isip ang kanyang nakaraan. Pero bigla ay para yung videotape na kusa na lamang nagplay sa isip niya. Manong bayad ho. Anang babaeng kasasakay lang.
Doon ito naupo sa tabi niya. Nakasuot to ng palda short at blouse na kulay pula na hindi naman halos natakpan ng tiyan nito. Kapag gagalaw ito o iaangat ang kamay ay sumisilip ang maputi nitong tiyan. Kinuha ni Tope ang inabot nitong 100. Saan ang baba, miss? Sa may greenbelt lang ho. Kumuha ng panukli si Christopher habang nakatutok ang mga mata sa daan. Bago yun iniabot sa babae. Sukli mo, miss. Salamat ho. Nang kunin nito ang pera sa kanya, saglit na naglapat ang kanilang mga kamay. Aray! Anyang sandaling napatingin sa katabi nang tila makuryente siya. Nakangibi rin ito habang ipinapagpag ang kamay. Ano yun? Tanong niya saka mabilis na ibinalik ang tingin sa daan. Malay ko sa inyo, Manong. Baka may nakakabit na kuryente sa kamay niyo. Sagot nito. Muli niya itong nilingon, pagkaway napangiti. Paano naman ako magkakakuryente wala naman akong pangsaksak? Umirap to. Aba, malay ko sa inyo. Iiling-iling na muli niyang itinuon ang mga mata sa daan. Maganda ang babae. Kulot na kulot ang itim na itim nitong buhok na lagpas balikat. Ang mga mata nito ay bilugan at malalantik ang pilik. Yung itsura ng mga Arabong babae. Ganoong-ganoon ang itsura nito. Manong, kuha nitong muli sa atensyon niya. Oh, labis ang sukli niyo. Ibinalik nito ang 5 piso sa kanya. Hindi na, okay na yung binayad mo. Hindi ho, Manong, kunin niyo ho ito dahil ayaw ko sa lahat na nagkakaroon ng utang na loob. Napataas ang kilay ni Christopher. Okay, sinabi mo eh. Kinuha niya ang pera sa kamay nito kaya muling naglapat ang kanilang mga palad. Muli silang nakuryente at nagkatinginan. Baka naman ikaw ang nagkakabit sa kuryente, miss. Balik niya sa sinabi nito kanina. Hindi kaya. Natawa siya. Baba na. Ginilid niya ang jeep sa tapat ng greenbelt bago yun inihinto. Ito na lamang ang pasahero niya sa hapong yun kaya naisip niyang last trip na niya at mamaya na lang ulit madaling araw siya babiyahe. Tiningnan pa siya ng babae bago ito kumilos pababa. Hindi naman niya inaalis ang tingin dito. Napataas ang dalawa niyang kilay nang makababa ito ng tuluyan. Nakatalikod ito sa gawin niyang lumingon sa kaliwat kanan. Miss, sandali! Pigil ni Tope ng patawid na ito. In a slow motion mode, bumaling to sa kanya. Sandaling nawala sa kanyang sarili si Christopher nang makitang tinatangay ng hangin ang buhok nito at tumatabing ang ilang hibla niyon sa mukha nito. She was breathtakingly beautiful. Manang, may sasabihin ka ba? Sakto na naman ang ibinayad ko ah. Hindi yun, miss. Lumipat siya sa upuang inalisan nito. Pagkaway inalis niya ang suot na jacket na maong. Oh, mabango pa naman to kasi bagong laba. Ibinigay niya yun dito. Nagtatakang tiningnan yun ng babae. Para saan yan? Para sa ano mo? Hindi niya magawang ituloy ang sasabihin. Anong ano? Diyan sa ano mo? Inginuso ni Christopher ang ibig sabihin bago nag-iwas ng tingin. Agad naman yung tiningnan ng babae. Nanlaki ang mga mata nito at madaling hinabulot ang jacket na ibinibigay niya. Bakit hindi niyo agad sinabi, Manong? Ipinulupot agad nito ang jacket sa bewang nito habang pulang-pula ang muka. Kulay puti ang palda ng babae kaya't kitang-kita ang pulang marka sa likuran nito. Nakakahiya. Kung gusto mo, ihahatid na lang kita sa bahay niyo. Yun kung hindi ka natutuloy sa pupuntahan mo. Presinta niya. Napabuntong hininga ang babae at nag-aalinlangang tumingin sa jeep niya. Tumakas pa naman ako para lang makapunta dito. Bulong nito pero dinig naman niya. Sigurado ka bang maihahatid mo ko sa amin, Manong? Tanong nito makaraan ng ilang sandali. Oo naman, sakay na. Lumipat siyang muli sa driver's seat. Sumakay naman uli ang babae sa tabi niya. Saan ba ang sa inyo? Cavite. Cavite? Bulalas niya sabay kamot sa ulo. Magta-taxi na lang ako kung hindi pwede. Anang babae na nakasimangot na. Hindi, ihahatid na kita. Ayan, ang hilig mo kasi magpresenta kaya ganyan ang napapala mo. Anya sa isip bago minaniobra ang kanyang jeep. Saan ba sa Cavite, miss? Huwag naman sanang Dasma dahil para na rin ako pumunta ng Tagaytay sa layo nun. Traffic pa sa Bantang Bacoor. Patuloy niyang pagkausap sa sarili. Amadeo, Manong. Napamura na lang sa isip niya si Christopher. Mas malayo kasi yun sa Dasma dahil mismong sa Tagaytay na rin yun. Ano bang ginagawa mo rito? May dinadalaw ka ba o kikitain? Hindi na nakatiis na tanong niya. Kinuha muna ng babae ang cellphone nito bago nagtipa roon saka siya sinagot. May date kami ng boyfriend ko. Napaubo si Tupe. Boyfriend? Ilang taon ka na ba?
Saka ano bang pangalan mo? 21. And I'm Catherine by the way. Sagot nitong sa cellphone pa rin nakatutok ang mga mata. Ah, matanda ka na pala. Akala ko naman teenager ka pa lang. Parang may tinik na nabunot sa kanyang dibdib nang malaman ng edad nito. Baka kasi mamaya akalain ng iba na kinidnap niya ang babae, lalo at ang sabi nito ay tumakas to. Ako nga pala si Christopher Alfonte. Tupi na lang para sa'yo. Whole name talaga? Ibinabana nito ang cellphone at tumingin sa kanya. Baka kasi kung anong maisip mo mamaya, kaya sinasabi ko na sa'yo ang totoo. Wala rin akong pampiyansa. Ano namang kinalaman nun? Dinig ko na tumakas ka lang sa inyo. Paano kung ipanahahanap ko na pala sa inyo? Hindi yan, wala naman si Daddy sa amin. Napakunot ang noon ni Christopher nang mahimigan ang pait sa tinig nito. Ganun ba? Ang nanay mo baka nag-aalala na sa'yo o kaya mga kapatid mo. Uy ka na tupi ha, 21 na yung kausap mo. Baka nakakalimutan mo. Paalala niya sa sarili. Wala na akong nanay. She passed away 5 years ago. Wala rin akong kapatid. Gusto ko lang namang lumabas ngayong araw kasi naboboard na ako sa amin. Pero ganito pa ang nangyari. Oh, sorry. Mabilis niyang hingi na paumanhin. Okay lang, sanay na ako. Pero tanong ko lang, Catherine, hindi mo ba alam na dadating na ang ano mo? Kasi parang gulat na gulat ka kanina. Nag-iwas ito ng tingin. Alam niyang nahihiya pa rin to. Irregular kasi ako. Mahinang sagot nito. Napatango na lang siya at nagpatuloy sa pagmamaneho. Habang nasa daan ay mas nakilala pa niya ang dalaga. Dahil natural sa kanya ang pagiging madaldal, nag-alaboy abunda muna siya pero mas matigas. Hindi naman nangingiming sumagot si Catherine. Pansin pa niyang nag-e-enjoy itong kausap siya. At nang sa wakas ay marating nila ang bahay ng mga ito, nagulat pa siya dahil hindi naman yun simpleng bahay o mansyon. Sa isang hasyenda lang naman nakatira ang babae. Bigla tuloy siyang nagdalawang isip na kaibiganin to, pero ito na mismo ang kumuha ng number niya. Kaya doon na nagsimula ang lahat. Nalaman pa niyang wala naman talaga itong boyfriend. Dahilan lang daw nito iyon. Kaya nang naging madalas ito sa Manila sa kung ano-ano nitong dahilan, doon na nagkahinala si Christopher. At tama naman siya dahil may gusto sa kanya ang babae. She was the one who courted me first. Pero may pride ako kaya pinigilan ko siya at sinabing ako na lang mandiligaw sa kanya. Ang kaso, pagkasabi ko pa lang yun, ora mismo'y sinugot na niya ako kagad. Sabi niya sa sarili at bahagyang napangiti nang maalala ang pangyayaring yon. Mabait si Catherine, mapagmahal, maalaga, at higit sa lahat magaling magluto. At yon ang weakness niya kaya nahulog lalo siya ng husto rito. Wala silang naging problema sa buong 2 taon ng relasyon nila. As much as possible, he tried his best to be the best boyfriend for her. Ang kaso nga, bigla na lang itong sinabi sa kanya na makikipaghiwalay ito dahil wala raw siyang pangarap sa buhay. Ni hindi raw siya umaasenso. Paano na raw ba kapag nagpakasal sila? Ano raw ipakakain niya rito at sa mga anak nila? Sobrang sakit sa dibdib ang natamo ni Christopher nang marinig ang lahat ng yon mula sa babaeng pinakamamahal. Kaya naman ipinakita niya ritong may pangarap talaga siya. Pero siguro nga, huli ng lahat para sa kanya. Dahil tuluyan na itong nawala nang hindi man lang nakikita ang pag-asenso niya. And here I am now. Wala sa loob na bulong niya bago tumingin sa kawalan. Mas successful pa ako sa inaasahan niya. I could build my own family now. Pero, natigil siya nang makitang palapit ang waiter dala ang pagkain niya. Here's your order, sir. Enjoy your meal. Anito nang mailapag ang isang mainit na mangkok ng lugaw. Thanks. Tinikman ni Christopher ang lugaw. Natigilan siya nang dahan-dahan yung lumapat sa kanyang dila at malasahan. There was a familiarity with the taste. Parang natikman niya na yun noon, hindi niya lang maalala kung saan. Sumubo siyang muli ng isang kutsara. Not bad. Tumango-tango pa siya bago ipinagpatuloy ang pagkain. Nang matapos siya ay agad niyang kinuha ang cellphone at tinawagan si Carlos. I found a chef. Nakangiting wika niya bago sinabi kung nasa ang restaurant. I want you to hire the chef here. Wala akong pakialam kung triplehin mo pa ang bayad sa kanya para lang magtrabaho sa akin. Naintindihan mo? Nang marinig ang tugon ni Carlos, pinatay na niya ang cellphone at tinitigan ang bowl na wala ng laman. For the first time, I ate something that complements my palate and my stomach. Nakangiting wika ni Christopher sa sarili bago tumayo. Samantala, kinabukasan ay nakatanggap ng tawag si Catherine sa isang unknown number.
Hindi niya sana yung sasagutin pero makulit ang tumatawag. Hello? Is this Chef Catherine Cuevas from the food house in Makati? Magalang na tanong ng boses lalaki sa kabilang linya. Yes, ito nga. Who's on the other line? This is Carlos Apable, secretary of the owner of Alfonte General Merchandise. I want to make an offer with you, Chef Catherine. Nagtatakang inilayo niya ang cellphone sa tenga. Tiningnan niya yon na para bang lalabas ang kausap niya anumang sandali, bago ibinalik sa kanyang tenga. Is this a scam? Kasi kung scam to, wala akong panahon makipaglokohan sa'yo. Bye. She ended the call and continued cooking. Nasa kondo siya at pinagluluto ng breakfast ang kanyang mga anak at para na rin sa kanila ni Nananing. Napangiti siya. Sa tuwing sasagi sa isip niya ang kanyang 3 cute na chikiting, nabubura lahat ng pagod niya. Habang piniprito ang itlog, muling nagring ang cellphone niya. Yun pa rin numero kanina ang tumatawag kaya hinayaan na lamang niya. Subalit nakasampung missed call na ito ay hindi pa rin tumitigil. Kaya naman inis na sinugot niya yung muli. Ano ba? Sabi namang wala akong panahon makipaglokohan sa'yo. Kung hahanap ka ng may scam mo, wag ako. Dahil kapag hindi ka tumigil, isusumbong kita sa pulis. Litanya ni Catherine. Chef Cuevas, this is not a scam. I have sent your company's website if you really don't believe me. Pwede niyo pong tingnan doon kung talagang hindi pa rin kapanipaniwala ang katauhan ko. As I was saying earlier, I want to offer you a job as a personal chef of my boss. Your salary will be 70,000 a month plus benefits. Paliwanag nito. What? 70,000? Nabitiwan pa niya ang sandok na hawak dahil sa gulat. Yes, at kung tatanggapin niyo ang offer ko, I want you to start as soon as possible. Ipinadala ko na rin po ang kontrata sa number niyo. Pwede niyo akong puntahan ngayon sa opisina kung gusto niyo para makapag-usap tayo ng maayos. Teka lang. That was too fast. Hindi naman ako pwedeng basta-basta na lang mag-resign sa trabaho ko. Tiningnan niya ang niluluto. Kinuha niya ang sandok sa sahig at inilagay yun sa lababo. Sa kanya hinango ang piniritong itlog at pinatay ang kalan. I'll give you 3 days, chef. Kung tungkol sa trabaho mo sa The Food House ang inaalala nyo, ako na bahala ron. Gagawa ako ng paraan para makausap ang boss mo at para maipagpaalam na rin kita ng maayos. Kahit ako na rin na mag-recommend ng panibagong chef na ipapalit sa'yo. Desperado lang talaga akong ma-hire ka dahil akong malilintikan sa boss ko kapag hindi. Napakunot ang noon niya. Bakit naman ako pa? Kilala ko bang boss mong to at napaka-specific naman pagdating sa magluluto ng pagkain niya? Hindi ko rin po alam. Basta ang sabi niya, kunin ko raw ang chef na nagluto ng lugaw para sa kanya. Siguro nagustuhan niya ang luto niyo na ni minsan na hindi pa nangyari sa buong pagtatrabaho ko sa amo ko. Lugaw? Inalala ni Catherine sa isip kung may nilutuan ba siya ng lugaw sa mga customers nila kasi wala naman yun sa kanilang menu. Yung customer kahapon. Sabi niya makaraan ng ilang sandali. Sabi ng waiter sa akin may upset stomach daw ang lalaking nag-order niyon. Yes, tama po kayo. At kung mahahire ko kayo, pang-11 chef na kayo. 11? Grabe naman ang boss mo. Napaka-arte. Hindi napigilang komento niya. That's why I need you. Para hindi na ako mahirapan pang pakainin siya. Para palang bata yan. Bulong niya pero alam niyang narinig yun ng kausap. Mahirap po kasi kapag hindi siya kumakain. Palaging mainit ang ulo. Ayoko naman din na humantong na naman kami sa ospital. Madalas kasi ganun ang nangyayari. Napabuntong hininga si Catherine. Bigla siyang nakaramdam ng awa sa sinabi ng kausap niyang boss nito. Napaka-essential ng pagkain sa katawan ng isang tao. At kung walang pumapasok na nutrients sa katawan, madaling datapuan ng sakit. Alright, titingnan ko muna ang pinadala niyong kontrata. Pero kung may tanong ako, tatawagan ko na lang kayo. Hindi kasi ako pwedeng umalis na bahay ngayon. Talaga? Naku, salamat chef. Hindi na ako mai-stress ngayon. Napangiti siya. Halata kasi sa tinig ng lalaki na nawala ang mabigat na pinapasan. Basta tatawag ulit ako ngayon. Pero siguraduhin niyo lang na makakausap niyo ang boss ko. Kasi nakakahiya naman sa kanya kung basta na lang ako aalis. Don't worry chef, ako na bahala ron. Pagkatapos magpaalam ay nakangiting inihayi ni Catherine ang mga pagkain nila sa pang-animang lamesa. Tamang-tama ang offer na yon ni Mr. Afable dahil hindi pa naman fully paid ang kondo nila ng kanyang mga anak. Rent to own kasi yon, kaya hinuhulog-hulugan pa niya buwan-buwan. Bukod pa ang budget nila sa pang-araw-araw ng kanyang mga anak, gasto sa pagpasok ng mga to, at pambayad niya pa kay Nananing. Tapos bills pa nila.
Kaya kung tutuusin, malaki maitutulong ng bagong trabaho na yun sa kanya. Hindi na sila kakapusin sa pera sa sahod na 70K na ina-offer sa kanya. Nananing, gising na po sila? Tanong niya nang makitang lumabas sa kwarto ng triplets ang tagapag-alaga ng mga anak. Oo, naguhugas na ng kanilang mga kamay. Lumapit ito sa kanya at tinulungan siyang ayusin ng lamesa. Good morning po, mommy namin! Iisang bati ng tatlo sa kanya. Patakbong lumapit ang mga ito at sinalubong naman niya ng yakap. Good morning, cuties. How was your sleep? Great po. Iisa pa ring sagot ng mga ito bago nagsiupo. Mommy, may work po ba kayo ngayon? Tanong ng pinakabunso sa mga ito na si Andrix. Wala naman, kaya makakasama niyo ako maghapon mga anak. Yehey! Walang work si mommy! Yun ang rason kaya hindi siya makakapunta sa opisina ni Mr. Afable. Kapag kasi ganoong off siya, ay sinusulit niya ang oras na makasama ang triplets. Mommy, is Christopher your favorite name? Tanong ni Leon habang kumakain na sila. Napatigil sa pagkagat ng sandwich si Catherine at tiningnan ng ibang mga anak na sa kanya rin nakatingin. I think so. Sagot niya kahit medyo kinakabahan. Matatalino ang mga anak niya kaya araw-araw ay marami ring katanungan ng mga to. Was that the name of her daddy, mommy? Tanong naman ni Calix na pinakapanganay sa tatlo. May English talaga ang mga ito magsalita. Bukod sa tinuruan niya, mahilig din ang mga itong manood ng English cartoons. Pakiramdam ni Catherine, tumigil sa pagtibok ang kanyang puso. Bakit ba ang bilis ng panahon? Hindi na ba talaga niya maitatago sa triplets ang totoo? Kailan po ba siya dadating? Sabi niyo sa amin kapag 6 na kami. Malapit na po kami mag-6, mommy. Marami po ba siyang ginagawa sa Alaska kaya hindi siya makadalaw? Sunod-sunod na tanong pa ni Calix. Dahil sa mga katanungan na yon ng mga ito, kung ano-anong kasinungalingan ang nasabi niya. Pati yung lugar na Alaska ay nasabi niya. Pumasok lang naman yun sa isip niya dahil malayo naman talaga yun sa Pilipinas. Iisipin ng kanya mga anak na mahirap talagang umuwi. Catherine cleared her throat and smiled. Kapag nag-email siya, itatanong ko kung pauwi na siya. Lord, patawad po sa pagsisinungaling ko sa mga bata. Ayoko lang pong saktan ng mga anak ko. Babawiin ko rin naman po kapag nakita ko na si Christopher at nasabi ko na sa kanya totoo. Sa ngayon, sorry po muna talaga sa mga ginagawa ko. Paumanhin at panalangin niya sa isip. Mommy, I met a man yesterday. He said his name is Christopher too. Napatingin si Catherine kay Andrix at mas lalong lumakas ang kabog ng kanyang dibdib sa sinabi nito. Saan mo nakita, anak? Hindi ba sinabi ko sa inyo na don't talk to strangers? But he helped me to wee-wee, mommy. Mabait po si Tito Tupi. Tuluyan nang nawalan ng kulay ang mukha ni Catherine. Ilang segundo lang siyang nakatitig sa kanyang mga anak bago ipinilig ang ulo. Imposible. Bulong niya sa sarili. Malaki ang Pilipinas kaya imposibleng makabunggo ito roon ng kanyang mga anak. Sa pagkakaalam kasi niya, wala na ang pamilya ng lalaki sa dati nitong tunitirahan. Pagkatapos niya kasing durugin ang puso ni Tupe para may salba ang kanyang pamilya at negosyo nila sa pagkakalugi, ilang buwan din niyang tiniis na hindi ito makita. Pero nang malaman niyang buntis siya, pinuntahan niya ito. Ang kaso nga lang, wala na roon ng lalaki at ang pamilya nito. Laking pagsisisi niya na iniwan niya ito at sinaktan. Dahil hindi rin naman natuloy ang pagsalba niya sa kabuhayan ng kanyang pamilya. Umatras ang dapat sana ipapakasal sa kanya ng kanyang daddy dahil nga buntis na siya. Yun din ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang ama. Kaya marami siyang regrets noon, lalo na nang bawiin na ng bangko ang mga ari-arian nila. Wala halos natira kung hindi ilang alahas na pag-aari pa ng kanyang kanununuan at kaunting pera na siyang ginamit niya sa panganganak. Pagkatapos, ginamit niya ang iba sa paghahanap ng trabaho. Nagtapos naman siya ng culinary kaya natanggap siya sa isang restaurant sa Tagaytay. Last year lang sila lumipat sa Makati dahil inilipat siya sa Makati branch ng pinagtatrabahuhan niyang restaurant. Tinaasan din kasi ang sahod niya kaya tinanggap na niya. He's very handsome po, mommy. Parang ang same kami ng lips at nose eh, pati ng skin color. He's brownish like us. Kwento pa ni Andrix na nagpabalik sa isip ni Catherine sa kasalukuyan. Are you sure, anak? Hindi pa rin makapaniwalang tanong niya. Opo. Tumango ito. Sa tagal na niya sa Maynila, ni minsan ay hindi pa niya nakasalubong si Christopher. Iniisip niya na baka may probinsyang nilipatan ang mga ito kaya ganoon.
Pero sa naririnig niya sa anak, mukhang hindi ganon. At hindi pa siya handang makaharap to. At bakit pa sa kwento ng anak niya parang sigurado na siyang si Tupi nga ang tinutukoy nito? Pero sa halip na damdamin ang nalaman, pagkatapos nilang kumain ay minabuti na lamang niyang i-check ang email at text ng lalaking tumawag sa kanya at nag-alok ng trabaho. Madaling binasa ni Catherine ang mga pinadala sa kanya ni Mr. Afable. Nakumpirma niya ring existing ang kumpanya ng mga ito at sinubukan pa niyang mag-inquire. Medyo nalula pa siya sa laki ng kinikita niyon buwan-buwan. Kaya naman may karapatan talagang mag-hire ng private chef si Mr. Monroe, ang COO ng kumpanyang sinabi ni Mr. Afable. Kaagad siyang nagdesisyong pirmahan ng kontratang ipinadala nito pagkatapos yung mabasa ng maayos. Ipinadala niya rin yun online para ma-process agad. Tatawagan na rin sana niya ang restaurant na pinagtatrabahuhan, pero naunahan siya ng mga to. Sinabi ng mga ito na tinawagan ng araw sila ng Mr. Afable. Kahit parehong may panghihinayang dahil yun na ang naging pangalawang tahanan ni Catherine, pinayagan naman siya ng management. Sinabi pa ng mga ito na anytime daw ay maaari din siyang bumalik. Hindi niya alam kung paano nakumbinse ang mga ito ni Mr. Afable, pero mukhang malakas lang talaga ang convincing powers ng lalaki. Sa unang araw ni Catherine sa bago niyang workplace, doon niya na-meet si Mr. Afable. Nagulat pa siya dahil hindi halatang assistant roon ng lalaki. Gwapo kasi ito at matipuno. Ibinigay nito ang company ID niya at itinur din sa kusina. Nagulat pa siya dahil meron talaga siyang private space. Lahat ng kailangan mo'y naririto na, chef. Sinadya talaga ang kusinang to para lamang sa boss natin. At syempre sa mga nagiging chef niya. Ikaw nang bahala sa menu niya. If you want some insights about his condition, you can talk to his doctor directly. Sabi ni Mr. Afable. Yeah, I'll do that. Thanks, Mr. Afable. Oh, just call me Carlos. Hindi naman nagkakalayo ang edad natin. Napangiti siya sabay tango. Natutuwa siya dahil mukhang mabait ito at makakasundo niya. Sige, maiwan na muna kita rito, chef. Dadating na rin si sir. Pakihandaan na lang siya ng almusal. Sige, ako nang bahala. Pagkaalis ni Carlos ay naghanda na ng iluluto si Catherine. Dahil breakfast yon, simpleng lightly toasted plain white bread and soft scrambled egg na hindi niya ginamitan ng mantika kung hindi non-stick pan ang ginamit niya. Nagtimpla rin siya ng chamomile tea bago yun inilagay sa food cart. Hindi niya rin kinalimutang mag-slice ng saging saka yun iniakyat sa itaas. Pagdating niya sa 20th floor kung saan sinabi ni Carlos na nag-oopisina ang boss nila, agad niyang hinanap ang lalaki. Hindi niya ito matagpuan kaya tinungo na lamang niya ang nag-iisang pintuan na nakapini doon. Nahihinuhan niyang eksklusibo ang palapag na yon para lamang sa opisina ng boss nila. Catherine knocked 3 times until she heard a response. Come in. Anang buong-buong tinig mula sa loob. Dahan-dahan niyang binukas ang metal na pinto. Nakayukong itinulak niya ang food cart tuloy-tuloy sa table ng kanyang boss. Sir, here's your breakfast. Nabitiwan ni Catherine ang pinggang may lamang toast nang makita kung sino ang lalaking bahagyang nakayuko sa harapan niya. Hindi lumikha ng ingay ang plato dahil carpeted ang sahig, pero nahagip na yun ang paa niya. Aw! Napatunghay ang lalaki sa kanya. Kitang-kita niya ang pagkagulat sa mukha nito. Ilang sandali ring hindi ito gumalaw, hanggang sa makita niya ang pagtatagis ng mga bagang ng boss niya. Ang mga mata nitong tutok na tutok sa kanya ay napuno ng galit. What are you doing here? Mahina pero dama ni Catherine ang panginginig ng kanyang katawan dahil sa intensidad na dala ng tinig nito. Muntik pa siyang mapapikit dahil 6 na taon niya rin yung pinanabikan. Wala siyang mahagilip na salita kaya nagyuko na lamang siya ng ulo. Doon niya nakitang namumula ang ibabaw ng paa niya dahil hindi naman siya nakasapatos. I said, what are you doing in my office, woman? Napatunghay muli si Catherine, nalilito. Office? Yes, this is my office. What are you doing here? Malamig nitong tanong. Napatingin siya sa pangalang nakasulat sa harapan ng lamesa nito. Christopher Alfonte, CEO. Nalaki ang mga mata niya ng balingan ng lalaki. CEO? Bakit? May iba ka pa bang pangalan na nababasa riyan? Oh God. Doon napagtanto ni Catherine ang sitwasyong kinakaharap. Hindi ka kasi nag-iisip. Malamang magkaiba ang COO at CEO. Mas mataas ang katungkulan niya. Pero bakit? Hindi niya nakuha ang ituloy ang sasabihin. Bakit ano ha? Saka bakit ka ba narito? Carlos! Carlos!
Nang walang sumagot, iniangat nito ang intercom. Carlos, in my office now! Napaigtad si Catherine sa lakas ng boses ni Christopher. Nasaan na bang taong yun? Tumayo ito kaya nataranta siya. Wala siya sa labas, baka may ibang ginagawa. Tiningnan siya nito sa mga mata. Parang tinusok ng libu-libong karayom ang puso niya sa lamig na nakikita niya sa mukha nito. Then answer me. What are you doing inside my office? Nag-iwas si Catherine ng tingin. I am your private chef. How did it... Damn it. Ikaw ang may gustong mag-hire sa akin dito, sabi ni Carlos. Kandautan niyang paliwanag. Pero kung alam ko lang na ikaw pala ang chef na yun, nun kang i-hire kita. Tiningnan nito ang kumalat na tinapay sa sahig. Pakilinis mo na lang yung kalat mo. You're fired. Bumalik si Christopher sa pagkakaupo. What? You heard me. Now get lost. At nag-umpisa na itong muling magtrabaho. Parang itinusok sa kanyang kinatatayuan si Catherine. Sa isang iglap, kumuho ang mga nabuo niyang plano para sana sa unang sweldo niya roon. Balak kasi niyang magbakasyon sila ng mga anak niya, out of town. Hindi pa kasi nila yun nagagawa dahil panay trabaho lang siya para mabuhay ang 3 anak. Sa naisip ay napakuyom ang kanyang mga palad at tiningnan si Christopher. You can't fire me. Matatag niyang wika. Gustuhin man niyang sabihin ditong may anak sila, pero sa ipinapakitang galit ng lalaki, nawala lahat ang naipong lakas niya sa dibdib. Hindi pa rin kasi ito nakakalimot. Tumunghay ito at tiningnan siya. And who do you think you are to say that? I am the boss here. Salita ako na susunod dito. But you can't. Pagkakitong natawa. Try me, woman. Anito sabay halukip-kip. Inilabas ni Catherine ang cellphone niya at ibinigay yun sa lalaki. Here. Lumipat doon ang mga mata nito. Matagal nitong tinitigan ang mga nakasulat doon. Pagkatapos ay napamura. I did not agree to that. He hissed. Agree or not, that's what's written here. Pirmado mo. Kaya hindi mo ko pwedeng i-fire basta-basta hanggat hindi umaabot ng 3 buwan. So sa ayaw at sa gusto mo, 3 buwan mong makikita ang pagmumukha ko at matitikman ang mga luto ko. Sabi ni Carlos pang 11 chef mo na raw ako at ako lang ang nakakuha ng panlasa mo. Never change a bit, ha? Luto ko pa rin ang hinahanap-hanap mo. May halong panunoy ang wika niya. Kitang-kita ni Catherine kung paano gumalaw ang mga ugat sa leeg nito sa tindi ng galit na kinikimkim. I am not. Kung ayaw mong umalis ngayon din, babayaran kong 3 buwang nakasaad dyan. And I'll make it triple. Umalis ka lang sa kumpanya ko. Mariing sabi nito. Si Catherine naman ang napatawa. Ganun mo ba talaga ako kagustong i-dispatch siya? Pwes, sinasabi ko sa'yo ngayon, hindi yun ganun kadaling gawin. Mahihirapan ka. Sinusubukan mo ba ako, Miss Cuevas? Yes. Pinakatitigan niya ito sa mga mata. I know I hurt you before, but look at you now. Hindi ba dapat magpasalamat ka na lang sa akin? I made you like this. I made you a millionaire. Nabibili mo na ang lahat ng gustuhin mo. Nakakakain ka na ng masasarap. Nakakatulog ka na sa magandang bahay. Nagagawa mo ng lahat. Samantalang ang mga anak mo nga, ayun, nagtitiis ako ano lamang ang maibigay ko sa kanila. Dagdag niya ngunit sa isip lamang. Ano pa bang hinahanap mo? Ano pa bang gusto mo? Ang gusto ko, simple lang, ang mawala ka sa paningin ko. Ayaw kita sa kumpanya ko. Got it? Napabuntong hininga si Catherine. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako, Tupe, dahil alam ko naman na mahirap gawin yun. Pero sana, hayaan mo lang ako magtrabaho dahil kailangan ko to. Kinuha ako ni Carlos sa dati kong trabaho para dito. Sana lang kahit pagtiisan mo lang ako ng 3 months. After that, ako na mismo nga alis sa kumpanya mo. Napataas ang kilay ni Tupe. At kailan mo pa kinailangan ng pera? Mayaman ka, hindi ba? Natawang muli si Catherine. Yeah, right. Mayaman nga ako. May kapaitang wika niya. Matagal siyang tinitigan ni Christopher na para bang may pilit itong binabasa sa mukha niya. Siya nang nag-iwas ng mukha dahil baka ipagkanulo lang siya ng kanyang sarili. Alright. Anito pagkaraan ng ilang sandaling katahimikan. Do as you please, but I'll make sure that your life here will be a living hell. X. Diniinan pa nito ang huling kataga. Muli nitong ibinalik ang mga mata sa ginagawa. Walang nagawa si Catherine kundi pulutin ang mga kalat sa sahig at lumabas ng opisina ni Christopher. Nanghihinang napasandal siya sa dingding.
Sino nga bang mag-aakala na ang lalaking minahal at sinaktan niya ng husto noon ay maaabot ang rurok na yun ng tagumpay? Matagal na siyang nagsisi sa mga nagawa niya rito. Pero nang makaharap niya itong muli, nawalan lahat yun ng saysay. Hindi pa sapat ang mga pagsisisi niya dahil nasasaktan pa rin siya. At ang totoo, hindi naman talaga nawala si Christopher sa puso niya. Mahal pa rin niya ito. Pero sa nakikitang galit nito sa kanya, parang mas lalong nadurog ang puso niya. Ang kaunting pag-asa na maibigay niya ang kahilingan ng triplets na makita ang ama ng mga ito kapag 6 na taon na mga to, ay mukhang malabong mangyari. Dahil kahit ata dulo ng buhok niya ay kinamumuhian ni Christopher. Sa loob ng opisina ni Christopher, pagkalabas ni Catherine ay napasabunot ang binata sa sarili. Hindi niya inakalang makikita pa silang muli ng dati niyang kasintahan. He knew it will happen, but not that soon. Nabibilisan pa rin siya dahil hindi pa rin nawawala ang kirot ng ginawa nito sa kanya. Nasasaktan pa rin siya dahil ang akala niya ay nakalimutan na niya to. Ang lahat sa kanila. Mali pala siya dahil ang sugat na kanyang itinago sa matagal na panahon ay muling sumigdo. Mahigpit niyang hinagod ang dibdib bago tumingin sa pintong nilabasan ni Catherine. He felt a tremendous pain. At the same time, there's a hint of excitement inside him. Hindi niya maunawaan kung bakit ganoon ang nadarama niya, pero ayaw niyang pansinin yun. Nang mahimasmasan ay kinuha niya ang kanyang cellphone at doon na tinawagan si Carlos. "Where the hell are you?" Galit niyang tanong nang sagutin nito ang kabilang linya. Sir? Sumungaw ang ulo nito sa pinto ng kanyang opisina. Halata ang nadaramang takot sa muka. Pinigil naman niya ang sarili dahil alam niyang kapag ito ang nanawa sa pag-uugali niya, mawawalan siya ng efficient na assistant. "Come here, Carlos. I need to ask why did you add that clause on her contract?" Marahan ng paghakbang na lumapit ito sa kanya. "Sino po, sir?" "My new chef." Bakit, sir? May problema ho ba?" "Yeah, that clause on her contract." Napakamot ito sa noo. "I thought you already read it before signing, sir. Saka hindi po ba kayo mismo ang gustong i-hire siya?" "Oo, nang hindi ko pa nalalaman kung sino talaga siya." "Sir?" Huminga ng malalim si Christopher. "Nothing. Just don't make it easy on her. Also, gusto kong mag-hire ka ng isang private investigator. Paimbestigahan mo si Miss Cuevas." "Ho? Just do what I ask, Carlos. Kapag nakitaan ko siya ng butas, I'll terminate her contract." "Okay, sir. Noted." Pagkalabas ni Carlos ay inapahilot ng kanyang sentido si Christopher. Hindi naman niya masisi ang kanyang assistant dahil alam niyang ginagawa lamang nito ang trabaho nito. Siya talaga ang may pagkakamali dahil hindi niya binasa ng maayos ang kontrata. "Patibayan na lang kami." Anya sa sarili habang naglalaro sa isip kung paano pahihirapan ng dating nobya. Hindi talaga naging madali ang mga sumunod na araw ni Catherine bilang chef ni Christopher dahil hindi nito kinakain ang mga niluluto niya. Kaya naman ang 5th araw niya bilang chef nito, siya na mismo ang nagdala ng pagkain nito sa loob mismo ng opisina ng lalaki. Si Carlos kasi ang laging nagpapasok niyon. "Chef, wait!" Tigil pa sa kanya ni Carlos pero nakapasok na siya sa loob. Huminga ng malalim si Catherine nang makita ang lalaking kinaiinisan man niya pero hindi pa rin siya mapigilang pag-alalahanin. Alam kasi niyang hindi ito basta-basta makakakain ng kung ano-ano. Kung hindi ito personal na magre-request sa restaurant o ito mismo ang magluluto. Kuha niya sa atensyon nito bago marahang itinulak ang food cart. Gumawa siya ng lugaw na ang pinaka-soup base ay abalone na wala siyang hinihalong kung ano. Pinakuluan niya lang yun ng matagal bago blender para madaling makain ito. "I'm not in the mood right now. Pakibaba na lang ulit niyan dahil alam mong hindi ko rin naman yan kakainin." Sagot nitong ni hindi man lamang siya nililingon. Hindi nagpatinag si chef at dire-diretso sa tabi nito, bago ito binatukan sa inis. "Ow! Why did you do that?" Galit na wika nito at mabilis na napatayo. Hindi pa nakaligtas sa kanya ang paggiwi nito at ang mabilis na pagkapit sa gilid ng lamesa. Malaki si Christopher kaya medyo nakadama siya ng kaba. "Papatayin mo ba ang sarili mo? Hindi ako nagtrabaho rito para lang sa wala at para lang aksayihin mo ang mga iniluluto ko." Sigaw niya. Wala siyang pakialam kahit boss niya to. "Yan ang napapala mo. Binalaan na kita, hindi ba? Pero sumigi ka pa rin kaya magtiis ka. Pero kahit ano pang klaseng pagkain ang dalhin mo dito, basta galing sa'yo, hindi ko kakainin." At muli itong napangiwi. Ginigitian na rin ito ng pawis sa noo kahit malamig naman sa loob ng opisina nito.
Kita niya rin na basa ang suot nitong puting long sleeve polo. Bumuka tuloy roon ang malapad at alam niyang matigas nitong dibdib. Sumusobra ka na. Alam mo ba yon, sir? Alam mo bang maraming batang nagugutom sa lansangan? Alam mo bang maraming pamilya ang hindi kumakain ng 3 beses sa isang araw? Alam mo ba yon, ha? I'm sure alam mo kasi dun ka galing. Ikaw pa nga nagsasabi noon sa akin na bawal magsayang ng pagkain, di ba? Pero sa nakikita ko ngayon, parang hindi ka galing sa hirap kung makaasta ka. Huli na para bawiin ni Catherine ang kanyang mga sinabi dahil nakita na niya ang pagdaan ng pait sa mga mata ni Christopher. Ikaw ba may pakialam? Hindi ba mapang-alipusta ka? At wala kang pakialam kung kumain man ako o hindi? Mariing nakagat ni Catherine ang pang-ibabang labi. Gusto niya itong sagutin pero mauungkat lang niyon ang nakaraan nila. Huminga siya ng malalim. I will not leave you here until you eat what I cooked. Matigas niyang wika. Okay, kung yan ang... Mahinang daing nito, sabay kapit sa bandang tiyan habang nakangiwi. Binalot naman ng pag-aalala ang puso ni Catherine at hinawakan ito sa braso. Why? What's wrong, sir? Masakit ba ang tiyan mo? Yan kasi hindi ka kumakain. Ipiniksi nito ang braso. Don't touch me! Ow! Mas malakas yon kaya nataranta si Catherine kaya siya na mismo ang nag-angat ng intercom at tinawagan si Carlos. Carlos, help! We need help! Sa isang iglap ay bumukas ang pinto ng opisina ni Christopher at pumasok doon ang assistant nito. What happened, sir? Are you alright? Umiling si Christopher, pawisang-pawisan na. Just get my medicine. No, hindi lang dapat gamot. Mas mainam na dalhin natin siya sa ospital. Sabi niya na ang mga mata ay nakatutok pa rin sa nahihirapang lalaki. Tama si Chef, sir. Dadalhin na namin kayo sa ospital. Kinuha ni Carlos ang gamot ng lalaki sa isang drawer at ibinigay yun dito. Siya naman ay inabutan ito ng tubig. I'm going to be fine after this. Sagot ni Christopher sa mahinang tinig. Hindi, pupunta tayo ng ospital. Dahil bilang personal chef mo, may pananagutan ako sa nangyayari sa'yo. Hindi na nakatanggi pa si Christopher nang akayin nila ito ni Carlos palabas. Madali ring kinuha ni Carlos ang susi ng sasakyan ng lalaki at ang cellphone nito bago sila sumakay sa elevator. Pagdating nila sa ER ng ospital, agad na ichinek ng doktor ang kondisyon ng lalaki. Nilagyan ito ng dextrose para kahit papaano ay lumakas to. Mabuti na lang at duty rin ang doktor nito, kaya mas minabuti nitong i-admit ang lalaki. Pero panay ang tanggi nito. Gusto mo bang tawagan ko si Tita Lucy? Sa wakas sa iwika ni Catherine bago binalingan si Carlos na nagtataka. You have her number, right? Yes, Chef. Alanganing sagot nito. Give it to me. Fine. Napatingin silang lahat nang magsalita si Tupe. Just for tonight, Miss Cuevas. At tumalikod ito ng higa sa kanila bago mariing ipinikit ang mga mata. Napatingin si Catherine sa doktor ng lalaki at kay Carlos. Aasikasuhin ko lang ang pag-transfer niya sa VIP room. Paalam naman ng doktor sa kanila. Madali namang naasikaso ang pagpapa-admit kay Christopher. Nailipat din kaagad ito sa VIP room. At dahil sa pagiging busy at inis na rin ni Catherine sa lalaki nitong mga nakalipas na araw, nakalimutan na niyang tawagan ng doktor ni Christopher para sana mas maunawaan pa niya ang sakit nito. Kaya naman sinamantala na niya ang pagkakataon na yun matapos tawagan ng ina ni Christopher. Dr. Montalvo. Tawag niya ng sundan ito sa paglabas ng silid ni Christopher. Yes? Pwede ho ba tayo mag-usap? Sure, halika sa aking opisina. Tahimik na sumunod si Catherine sa doktor. Nang naroon na sila sa opisina nito, nagpakilala siya sa lalaki. I'm his personal chef, Doc. Gusto ko lang pong malaman kung ano ba ang sanhi ng sakit niya at kung gaano na to katagal. I see. Unang nagpakonsulta sa akin si Christopher. I think almost 6 years ago. At sa mga isinagawa kong test sa kanya, lumalabas na ang cause ng upset stomach niya ay stress or to be specific, it is called stress-induced digestive issues. Dahil sa pagiging workaholic niya noon at sa mga pinagdaraan ng problema kaya ito nangyari. Paliwanag ni Dr. Montalvo. Natigilan si Catherine. Ano ang ibig niyong sabihin sa pinagdaraan ng problema? Well, hindi pala kwento sa Christopher noon. But based on his mother, galing daw siya sa breakup. Ho? Yes, may mga ganyang cases na dahil sa breakup kaya nagpapaka-workaholic ang isang tao. At kapag ganoon, madalas na nalilimutan ng pagkain hanggang sa magdulot ng abnormality sa ating tiyan. Sa narinig ay lalong nilukob ng pagsisisi ang puso ni Catherine.
Ako pala ang dahilan. Mahinang wika niya. Napatingin siya sa doktor. Wala ho, Dok. Sagot niya bago muling ibinalik ang usapan tungkol sa sakit ni Christopher. Inalam niya kung magagamot pa yon, kaya ipinaliwanag naman ni Doc na buti ang lahat. At nang matapos siyang makipag-usap sa doktor, nanghihinang naupo si Catherine sa upuan sa labas ng VIP room. Tulalang pinagmasdan niya ang nakapinid na pintuan. Ang dami ko ng kasalanan sa kanya. Ang dami na hindi ko na alam kung paano ko pa maitatama ang mga to. Napayuko siya. Pinili niyang wag maiyak, pero nakita pa rin niyang nabasa ang suot niyang pantalon. She was silently crying until her phone rang. Agad niyang inayos ang sarili nang makitang video call yon mula kay Nana Ning. Nana, bakit ho? Ngumiti pa siya para itago ang nadarama. Nako, itong mga anak mo makukulit. Gusto ka raw kausapin. Sabi ko naman nasa trabaho ka pa. Sumilip ang triplets sa camera. Hi, Mommy! Hi, cuties. Bakit kayo napatawag? Nagkatinginan muna ang mga ito bago siya sinagot ni Andrix. Mommy, can we play after school? If you will behave sa school, then baka pwede. Behave naman po kami lagi eh, sagot ni Leon. Saka matataas pong grades namin, Mommy. Segunda pa ni Calix. Napangiti na lang siya ng malapad. Kapag kaharap niya ang mga anak, nawawala lahat ng iniisip niya. Alright, pero wag kayong malikot, okay? Nag-iisa lang si Nana, baka mapagod siya. Bilin niya. Yay! Opo, Mommy, behave po kami. Ako po ang bahala sa dalawa. Sagot ni Calix na naaasahan na rin niya pagdating sa mga kapatid. Alright, basta wag papagurin si Nana, okay? Yes, Mommy. Wait ka po namin ha. I love you po. Sabay-sabay na sagot ng tatlo. Nakangiti pa rin si Catherine nang i-off niya ang cellphone. Sakto rin na bumukas ang pintuan ng silid na kinaroroonan ni Christopher at lumabas si Carlos. How is he? Tanong agad niya. Hindi pa rin okay. Malungkot nitong wika bago naupo sa tabi niya. How long have you been working with him, Carlos? Since he started his company. Sagot nito. 6 years na rin pala kung ganun. Yes, 6 years ko na rin tinitiis ang kasungitan niya. Hindi alam ni Catherine kung joke ba yun o totoo, pero seryoso naman si Carlos. Alam mo, Chef, kung may paraan lang para hindi na siya ganyan, kahit ano pa yun gagawin ko. Naaawa na rin naman ako sa kanya eh. Ang lungkot kaya na mag-isa. Dagdag pa nito. Ang loyal mo rin ano, kahit nahihirapan ka na. Well, pagiging masungit lang naman ang ikinaayaw ko sa ugali niya. Other than that, lalo na pagdating sa pamamahala sa negosyo at pag-aalala sa mga empleyado, wala na akong masabi. Siya na yata ang pinakamabait na boss na nakilala ko. Tumango-tango siya. Mabait naman talaga siya. Dati. Mahinang dugtong niya. Ano kaya kung kausapin ko si Mrs. Alfonte? Tanong ni Carlos sa kanya. Sandali siyang nag-isip. Pagkaway nilingon ang nakapinig na pintuan. I think alam ko na kung paano siya pababalikin sa dati, Carlos. Ha? Napabaling si Catherine sa katabi. Alam ko na kung paano paaamuhin ng amo mong masungit. Yun nga lang, sa akin naman siya lalong magagalit. Pero di bale na. Ako naman ang may kasalanan kaya sumama ang ugali niya. Kaya dapat ako lang ang sungitan niya. Mas lalong dumami ang gatla sa noon ni Carlos. Anong ibig mo sabihin? Basta. Buo na ang pasya ni Catherine. Sasabihin na niya kay Christopher ang totoo sa araw na yon. Ayaw na niyang mas lumala pa ang galit nito sa kanya. Ayaw na rin niyang mag-isip pa ng mag-isip. Siguro naman kahit papaano, makakatulong yun para mapagbago niya ang lalaki. Para maging maayos na ito. And hopefully, para gumaling na rin. I hope so. Bulong niya. Mabilis na tumalikod si Christopher nang makitang pumasok si Catherine sa silid niya. Nagkunwari siyang tulog para hindi na siya nito kausapin. Hindi niya alam kung bakit naroon pa ang babae. Pero gusto naman niya ang pakiramdam na nasa paligid lang to. Ang kaso, ayaw na niyang i-entertain ang nararamdaman dahil baka masaktan na naman siyang muli. I know you're awake. Narinig niyang wika nito. I have something to tell you at kailangan marinig mo to ngayon. Dahil kung ipagpapaliban ko pa to, baka mas lalo lang akong kainin ng takot at pagsisisi. Napakunot ang noon ni Tope, ngunit hindi siya kumibo. Naramdaman niya ang pag-upo ng dating nobya sa upuang malapit sa kinahihigaan niya. This is serious, Chris.
Mas lalo siyang napapikit ng mariin nang marinig ang itinawag nito sa kanya. Si Catherine lamang ang tumatawag ng ganoon sa kanya. And he missed it. His heart missed her calling him like that. Bukod sa tupi, parang endearment na nito sa kanya ang pagtawag ng Chris. What I will tell you will change everything. Pero sana, ang tanging hiling ko, wag mo akong kasuklaman ng husto. Kahit alam kong kinasusuklaman mo naman na talaga ako. Doon nakuhang gumalaw ni Christopher at hinarap ang babae. What do you mean? Tanong niyang titig na titig sa nangungusap nitong mga mata. Catherine took a deep breath before speaking. We have sons. Parang bombang sumabog sa pandinig niya ang mga narinig. Sandali siyang nabingi hanggang sa unti-unting luminaw ang mga tunog ng kanyang paligid. Na wala namang iba kundi ang mabilis na pagpintig ng puso ng dating kasindahan. Isa sa mga bagay na nakatatak sa isip niya ay ang nangyari sa kanila noon dahil siya ang nakauna rito. Nag-alala pa nga siya na baka magbunga yun. Kaya naisip niya rin na alokin to ng kasal. Pero palagi niyang naririnig dito na okay lang. Hindi raw to basta-basta mabubuntis kasi irregular daw ito at kung ano-ano pa. I'm so sorry, Chris. I'm so sorry. Humihikbing wika nito kasabay ng pagyuko. Hinanap kita noon. Binalikan ko ang dati niyong bahay nang malaman kong buntis ako. Pero wala na kayo ron. I'm too late. Tuluyan na itong napaiyak at hindi niya alam kung ano ang gagawin at mararamdaman sa mga oras na yon. Bumangon siya sa kinahihigaan. Christopher tried to extend his arm para aluin to, pero natigil yun sa ere nang gumalaw si Catherine. I'm sorry, Chris. I'm so sorry. I know na mahirap talaga akong patawarin, pero nagawa ko lang yun dahil sa desperasyong may isalba ang kabuhayan namin. Lahat ng narinig mo sa akin noon ay hindi totoo. But I know saying these things won't change the fact that I hurt you. And I'm sorry. I'm so sorry. Doon na hindi napigilan ni Christopher ang sarili. Madali niyang niyakap si Catherine at masuyong hinaplos ang likuran nito. Dama niya ang sakit na pasan-pasan nito, pati na ang matinding pagsisisi. At hindi naman siya manhid para hindi masaktan sa nakikita. Because the truth is, mahal pa rin talaga niya ito. Subalit nauunahan siya ng galit. 6 na taon niyang kinimkim ang galit niya rito pero sa isang iglap ay parang agad yung napawi. Gusto ko lang magalit ka sa akin ng tupi na mas nakamuhian mo ako kaysa malaman mong mahal na mahal kita. Na hindi ko naman kayang ipaglaban ka. Mas masakit yun. Mas mahihirapan tayong pareho dahil kilala kita. Alam kong gagawa ka ng paraan para lamang matulungan ako kahit pa ibaba mo ang pride mo. Na alam kong yun lang ang tanging meron ka. Ayokong gawin mo yun para sa akin. Patuloy nito habang umiiyak pa rin. Shh! It's okay, Catherine. Narinig ko na ang lahat. You don't have to say more. Mas lalo lang tayo masasaktan kapag ginawa mo yun. Mahinang wika niya. There's a heavy feeling inside of him that slowly lifted up. Alam niyang nagsasabi ng totoo si Catherine at kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam niya. Matagal silang nasa ganoong posisyon nang maramdaman niyang lumayo ito sa kanya. Sandaling nagtama ang kanilang mga mata. Our boys wanted to see you. Ang dami kong kasalanan at isa na raw ng pagsisinungaling ko sa kanila. But they're waiting for you. Nangako ako sa kanila na uuwi ka na kapag 6 na taon na sila. Sandali. Boys? Hindi pa rin talaga nagsisink in sa isip ni Christopher ang mga nalaman, kaya nahihirapan pa siyang intindihin yun. Umasa siya sa investigador na inutusan ni Carlos pero wala pa itong update tungkol sa pag-iimbestiga kay Catherine. Yes, they're triplets, tupi. Natulala siya sa narinig. Parang mas lalong naalog ang mundo niya dahil hindi lang 1 o 2 ang anak niya. 3 pa. I know this is so sudden. Nakakashock naman talaga ang mga revelations ko. Pero ayoko nang maglihim pa sa'yo. They missed you. Ang sabi ko lang hindi ka makauwi kasi marami kang trabaho sa Alaska. Nagyuko ito ng ulo para itago ang pagkapahiya dahil sa pagsisinungaling nito. Alaska? Ano namang sinabi mo na ginagawa ko ron? Nanghuhuli ng king crab. Mahinang sagot nito na hindi umabot sa pandinig niya. Ano yun, Catherine? Ang sabi ko, nanghuhuli ka ng king crab. Ulit nito sa sinabi. Hindi alam ni Christopher kung matatawa ba siya sa narinig. Pero mas pinili na lamang niya ang tumawa hanggang sa sumakit ang kanyang tiyan at magkanda ubo-ubo. Hey, tumigil ka nga. May sakit ka, baka akala mo. I know. Hindi ko lang mapigilan ng sarili ko. Saan ka nakakita na nanghuhuli ako ng king crab? Na hindi ko nga alam kung paano gawin yun.
Nakagat nito ang labi. Wala na kasi ako maisip. Tuwing magtatanong sila ng kung ano-ano rin ang naisasagot ko. Alangan namang sabihin ko na nagdadrive ka ng jeep sa Alaska. Matagal siyang napatitig dito, lalo na sa mga labi nito. May malakas na pwersang nagtutulak sa kanya para halikan to. Pero mahigpit niya pinigilan ng sarili. Okay, kailan ko silang pwedeng makita? Tanong niya sabay iwas ng tingin. Hindi ka galit? Hindi ka galit na galit? Huminga siya ng malalim bago ito muling hinarap. Magalit man ako ng husto. May magagawa pa ba yun para ibalik ang nakaraan? Narinig ko na rin naman ang paliwanag mo. So hindi na ganun kabigat ang dibdib ko. I was more on shock knowing that we have triplets. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita niya itong umiti. Salamat. I thought magagalit ka talaga ng husto. Wala kasi akong paraan noon para ipahanap ka kahit gustuhin ko. Kasi wala naman akong pera. Napakunot ang noon niya sa narinig. Anong ibig mong sabihin? Mayaman kayo, hindi ba? I was supposed to marry my dad's godson. Pero nabuntis nga ako kaya hindi natuloy. Kaya yun, binawi ng bangko ang mga ari-arian namin at hasyenda na wala akong kaalam-alam na nalugi pala. Yung natirang kaunting pera naman ay ginamit ko pampalibing kay daddy kasi hindi niya kinayang lahat. Yung iba sa panganganak ko at pansuporta kahit papaano ng ilang buwan sa aming apat. Hanggang sa makahanap ako ng trabaho bilang chef. Bigla siyang nakaramdam ng awa kay Catherine dahil sa mga narinig. Kung gumanda ang kanyang buhay, kabaliktaran pala ang nangyari dito. At hindi rin niya napigilang hangaan ito ng husto dahil nakaya nitong buhayin mag-isa ang mga anak nila. Wala sa loob na ginagap ni Christopher ang palad ng dating kasintahan. Napatingin naman ito roon. Don't worry. Ako na ngayon ang bahala sa lahat. I'll be here for you and our sons. Sabi niya. Thank you, pero hindi yun ang rason kung bakit ko sinabi ang mga to sa'yo. I want to give you a reason to fight, to stop hurting yourself, dahil mas masakit para sa akin yun. Ako ang dahilan ng pagbabago mo at kawalan mo ng gana na kumain sa tamang oras noon. Kaya gusto kong ibalik mo ang dating tupi at malusog mong pangangatawan, para marami kang panahon para makipaglaro at makasama ang triplets. Napangiti siya. He knew that Catherine still loved him. Pero may oras para doon. Sa ngayon, gusto muna niyang makilala ang mga anak nila. Catherine, I'm sorry too. I'm sorry kung kinamuhian kita. I'm sorry kung sumuko agad ako. Kung hindi ko inuna ang ego ko, nagtagpo sana tayo noon agad sa dating bahay namin. Pero dahil nagmadali akong umasenso at patunayan sa'yo na may mararating ako sa buhay, pinili kong lumayo at magpayaman. Tapos na yon. Siguro gusto lang din ng Diyos na maghiwalay muna tayo para maging maayos ang buhay mo. Pero nahirapan ka. Mag-isa mong itinaguyod ang mga anak natin. Habang ako, patuloy na tinatak sa isip at puso ko na dapat kang kamuhian. Patawad, Catherine. Para makabawi ka, gusto ko magpalakas ka, tupi, para sa triplets. Ngumiti ang binata. Huwag kang mag-alala dahil nagtagumpay ka. Now that I have my reasons, gusto kong kumain. Nagliwanag ang mukha nito. Talaga? Can you cook for me? Of course. Ano bang gusto mong kainin? Mabilis nitong sagot. Your porridge. Malapad itong napangiti. Okay, just wait here, ipagluluto kita. Saan? Sa kitchen ng ospital. Manghihira muna ako para naman makakain ka na at mainitan din ang sikmura mo. Okay, ikaw ang bahala. Kung papayagan ka nila. But wait, may I know their names? Or triplets? Calix, Leon, and Andrix. That's their names. Andrix? Napakunot ang noo niya nang pumasok sa isip ang batang tinulungan niya noong umihi sa gusali ng penthouse at restaurant. Pero imposible pa rin. Dagdag na bulong niya sa sarili. Ayos ka lang, tupe? Tumingin siya rito at ngumiti. Yes, I'm fine. Gutom lang siguro talaga ako. Okay, sige. Punta na ako sa kitchen para maipagluto na kita. Masiglang lumabas si Catherine ng silid niya. Siya naman, hindi mapigilan ng pagngiti. Na-excite na siyang makita at makilala ang triplets. May kaba rin pero mas lamang ang kaligayahan sa puso niya. At sisiguraduhin niyang mangyayari ang pagkikita nila ng mga anak sa lalong madaling panahon. Pinakain muna siya ni Catherine bago ito umalis. Dumating naman ang kanyang ina pag alis ng dating nobya.
Pero pinauwi niya agad ang ina dahil ayaw niyang naglalagi ito sa ospital dahil medyo mabilis itong dapuan ng sakit. Dahil nalaman ni Christopher na may mga anak sila ni Catherine, pinili niyang magstay pa ng isang araw sa ospital para masigurong magaling na nga siya at paghahanda na rin sa sarili para sa paghaharap nila ng kanilang mga anak. Itinigil na rin niya ang pagpapaimbestiga rito, pero ipinapaasikaso niya kay Carlos kung paano mababawi ang hasyenda ng mga to. Kahit hindi sabihin ng babae, dama pa rin niya ang malaking panghihinayang nito. Dahil mula sa pool ay doon to lumaki. Minsan na siyang nakapasok doon ngunit patago dahil nag-iingat silang makita ng daddy ni Catherine noon. He asked Catherine about their son's likes and dislikes. Mataman niyang pinakinggan at isinaisip ang lahat ng mga sinabi nito. Hanggang sa dumating ang araw na ipapakilala na siya nito sa mga bata. Hindi mo naman kailangan gawin to. Ani Catherine habang naglalakad sila sa hallway ng condominium kung saan nakatira ang mga to. Marami siyang pasalubong na dala kaya hindi na sila magkanda-ugagang dalawa sa pagbitbit. No, Catherine. This is the least thing I can do. Saka mga bata sila. Expected nila mga ganitong pasalubong. Bukod sa mga laruang sasakyan at robots na paborito raw ng tatlo, may dala rin siyang donuts, chocolates, damit at shoes. Pero ang dami, baka wala na kaming paglagyan. Isa pa, ayaw kong nasasanay sila sa ganito. Alam ko, minsan lang naman to. And remember, galing akong Alaska. Nagtrabaho ako rong tagahuli ng crab, di ba? Anyang natatawa pa rin. Talagang siniguro nito na ang kinaroroonan niya ay malayo para siguro hindi na ito kulitin ng mga anak nila. Katatanong kung nasaan siya at hindi siya mapuntahan. Kaya ba may ganito? Inginuso ni Catherine ng isang styro na may lamang mga king crab. Naghanap pa siya kung saan makakabili niyon para mas kapani-paniwala ang mga sinabi ng babae sa tatlo. Para hindi na sila magtanong pa, kunwari dala kayo from Alaska. Mas maigi na yung handa tayo at isipin nilang galing talaga ako ng Alaska. Hindi naman siguro nila itatanong kung paano nakalusot yan sa airport, no? Mahalaga, may pasalubong sila. Natawa na rin ito hanggang sa tumigil sila sa tapat ng isang pinto. Nandito na tayo, Tupe. Handa ka na ba? Medyo kinakabahan ako. Sana matanggap nila ako, Cathy. For sure they will. Habang inilalagay ni Catherine ang susi sa keyhole, abot-abot naman ang nadaramang kaba ni Christopher. Hindi niya kasi alam kung ano ba ang magiging reaksyon niya. Cuties, nasan kayo? Tawag nito nang bumukas ang pinto. Expected niyang nakaabang na ang mga anak nila dahil alam na mga itong darating siya. Pero wala roon ang mga to kaya nagkatinginan silang dalawa. Andrix, Leon, Calix. Isa-isang tawag ni Catherine sa kanilang mga anak. Dahil sa excitement niya, hindi na niya ito nahingian ng picture kaya hindi pa talaga niya alam ang itsura ng tatlo. Mas tutok kasi ang atensyon niya sa pag-alam sa katauhan ng mga anak nila. Mommy! Biglang nababas ang tatlo sa isang silid. May hawak ang mga itong tarpaulin. Welcome home, Daddy! Sabay-sabay na wika ng mga ito na may malapad ng ngiti sa mga labi. Napalunok si Christopher at parang ibinugsok sa kinatatayuan nang tuluyang makita ang tatlo. At ang mas ikinagulat niya ay nang matantaw ang katotohanan. Kaya pala pamilyar sa kanya ang itsura ni Andrix at kaya pala ganoon na lamang kalakas ang puwersa na nagtutulak sa kanya noon na sundan ito ay dahil anak niya ito. Oh God! Mahinang bulalas niya sa nanghihinang tuhod. Tutok na tutok lamang ang nangungulap niyang mga mata sa tatlo. Daddy, ayos lang po kayo? Tanong ng nahihinuha niyang pinakapanganay sa mga to. Hindi niya namalayang nakalapit na pala ang mga to sa kanya. Ibinaba niya muna ang mga dala sa sahig bago hinarap ang tatlo na may ngiti sa mga labi. You're so handsome po pala, parang kami. Hindi pa niya mahinuha kung sino ang sino sa tatlo dahil pare-pareho ang itsura ng mga to. Ako po si Leon. Wika nang nagsalita na mukhang nabasa ang nilalaman ng isip niya. Di po ba ikaw si Tito Tupi? Nang balingan niyang nagsalita, agad niyang nasiguro na ito si Andrix dahil may nunal ito sa gilid ng kaliwang kilay. Yun ang natatandaan niya rito. Lalong hindi nakapagsalita si Christopher. Nagulat pa siya nang hawakan ni Calix ang pisngi niya. It's okay, Daddy. Namiss ka rin po namin. Sabi nito bago siya niyakap. Sumunod naman ang dalawa ni Leon at Andrix. Kaya mas lalo siyang napaiyak habang yakap-yakap ang tatlo. No words can express how overwhelmed he felt at that moment. Halo ang saya, lungkot, pagsisisi,
pangungulila at pagmamahal ang naroon sa dibdib niya, kaya para yung sasabog anumang sandali. Oh God, I'm so happy to finally see you. Sa wakas ay wika niya. Pinakawalan siya ng 3 na madali niyang hinalikan isa-isa sa noo. Sorry kung ngayon lang ako nakauwi mga anak. Naiiyak pa ring wika ni Christopher. Okay lang po yun. Ang mahalaga po ay nandito na kayo at hindi na kami iiwan pa. Tama po ba ako? Sabi ni Leon. Sunod-sunod siyang tumango. Yes, I will never leave you again. Not ever. At muli niyang niyakap ang mga to habang ninanamnam ang sayang hatid na makakasama na niyang mga anak mula sa araw na yon. Nako, mamaya na ulit yan. Hindi niyo ba papansinin ang mga pasalubong ng daddy niyo? Singit ni Catherine. Oo nga, marami akong pasalubong sa inyo mga anak. Let's go. Masayang kinuha ng 3 ang bawat bagay na inaabot niya sa mga ito. Hindi rin nawawala ang salitang salamat po sa triplets. At natutuwa siya dahil napalaki ni Catherine ng tama ang mga anak nila. Matapos yon, kumain sila. Sinadya pa ni Catherine na bigyan ng day off si Nananing para mas masolo niya ang mga anak nila. Naglaro din sila ng video games na hilig ng 3 at kung ano-ano pang games. Pagkatapos na yun ay nagkwentuhan sila habang pinapatulog niya ang triplets. Hinayaan din siya ni Catherine na gawin yon dahil alam nito kung gaano siya nananabik sa 3. Hindi na rin nagsinungaling pa si Christopher sa mga anak na nasa Pilipinas lang siya. Kung ipipilit niya kasing nanggaling siya ng Alaska, magtataka ang 3 kapag isinama niya mga ito sa kanyang opisina. Mas lalo lang dadami ang kasinungalingan nila sa mga to. Pero mas pinili niya lang sabihin yung dapat lang na marinig ng mga to. Kung ano man ang nangyari sa kanila ni Catherine noon, hindi na niya yun sinabi. Tutal, hindi naman ito ipinagdamot sa mga anak nila ang kaalamang buhay siya at babalik sa piling ng mga to. Sabi ko na kaya po same tayo ng name, Daddy. Ani Andrix na nasa kanan niya. Si Leon ang nasa kaliwa at katabi nito si Calix. Well, hindi halatang paborito ng nanay niyo ang pangalan ko, no? May halong yabang na wika niya. Napahagikik ang 3. Mommy just really loves you, that's why. Sabi ni Calix. Natigilan siya, pagkuway napangiti. You think so, baby? Opo. Iisang tugon ng mga to. You love her naman po, di ba po, Daddy? Chorus ding tanong ng 3. Isa-isa niyang tiningnan ng 3 bago tumango. Yes, I love your mother. Walang rason para hindi niya aminin ang totoong nararamdaman sa dating kasintahan. Hindi talaga ito nabura sa buhay niya, lalo na sa puso niya. At ngayong ayos na ang lahat, siguro panahon na para dugtungan ang kanilang kahapon at kalimutan ang nangyari noon na di maganda. Are you going to court her again, Daddy? Sabi niyo po hindi lang kayo nagkaunawaan before kaya po kayo umalis at lumayo. Tanong ni Calix. Yun ang sinabi niya sa mga to. Sinabi niya rin na nagtrabaho siya ng husto para kapag nakita na silang muli, ay maibibigay na niya ang buhay na gusto niya para sa mga to. Will you allow me, kids? Tanong niya sa 3 na parang iisang tao na tumango. Siyempre po, para po happy na si Mommy at kami din ni na Kuya. Wika pa ni Andrix. Ganon? Thank you, buddies. Kinabig niya payakap ang 3. Do you want our help po? Para mas mabilis kang i-love ulit ni Mommy? Tanong nila yon sa kanya. Pwedeng-pwede mga anak. Okay, simulan na po natin ngayon. Madaling tumayo si Calix sa pagkakahiga at lumabas ng silid. Pagbalik nito, hila-hila na nito sa isang kamay si Catherine na nagtatakang tiningnan siya. Mami, tulog na po tayo. Yaya ni Calix na hindi tinigilan hanggat hindi napapahiga ang ina. May gagawin pa ako, anak. Lilinisan ko pa ang kalat sa labas. Ni Catherine. Mamaya na lang po. Tulog na muna po tayo. Giit pa ni Leon. Muntik pa siyang matawa nang bumangon si Leon para magkatabi talaga sila ni Catherine. Nang tingnan niya si Andrix, kumindat pa to sa kanya. Teka lang, sa tabi mo na ako, Calix, baka mahulog ka. Sabi pa ni Catherine dahil ito ang nasa gilid. Babangon na sana ito pero napigilan ito ng katabing si Leon. Hindi po, Mami, ayos lang si Kuya Calix. Saka tulog na po siya, oh. Nang tingnan nga nila si Calix, nakapikit na ito. Napalingon kay Tupi si Catherine na humihingi ng saklolo. Pinakibitan niya lang to ng mga balikat habang pilit ikinukubli ang masayang ngiti sa mga labi.
Nang gabing yon, matagumpay ang naging plano ng triplets. Sama-sama nga silang natulog sa iisang silid kahit na awkward si Catherine sa pwesto nila ni Tupe. Pero tunay na namiss nito ang dating nobyo. Kaya naman naging mahimbing din ang tulog nito kahit nasiksikan silang 5 sa iisang kama. Tinutuon ng triplets ang layuning tulungan si Christopher sa panliligaw niya sa ina ng mga to. Dahil alam ng mga itong sa kumpanya niya nagtatrabaho si Catherine, walang araw na hindi sumasama roon ang tatlo. Gaya na lamang ng araw na yon. Hello po! Nakangiting bati ng triplets sa mga empleyado ng kumpanya ni Christopher habang naglalakad silang 4 sa lobby. Si Tope mismo ang sumusundo sa mga ito sa eskwela. At para mas komportable ang mga ito sa kanyang opisina, nagpalagay siya sa 28th floor ng space para sa mga to. Parang playground din ang itsura niyon na may kama, TV, sariling banyo, sofa set, mini library at snack bar. Enjoy din si Nananing kapag binabantayan ang triplets doon kapag nasa trabaho pa siya at si Catherine. Kumaway ang mga naroon sa kanilang mag-aama. Ang iba'y binati rin pabalik ang triplets. Kalat na rin sa buong kumpanya niya na may anak siya. At alam na rin doon na si Catherine ang ina ng mga ito. Parang gusto ko na ulit sundan ng bunso namin ni Veron, my loves. Ani Ten na bigla na lamang sumulpot kung saan. Hindi natuloy ang pakikipag-blind date niya dahil nga sa sunod-sunod na pangyayari sa buhay niya mula nang nagkatrabaho si Catherine bilang chef niya. Loko ka talaga. Marinig ka ng mga anak ko, Brad. Mahina niya itong tinapik sa balikat at nilingon ng triplets. Hi, Tito Ten! Bati ng mga ito nang makita ang kanyang kaibigan. Kilala na ng mga ito ang lalaki at naikwento na niya na tunay niya itong kaibigan at tumulong sa kanya para magkaroon siya ng negosyo. Hello boys, how was your mission? Malapit na ba sa finish line? Tanong ni Ten. Alam nito ang ginagawa nilang panunuyo kay Catherine. Noong una, nagulat pa si Ten nang malamang nagkaroon siya ng kasintahan. Masyado raw siyang malihim at hindi man lang niya naikwento rito. Na-explain naman niya na nasaktan siya ng husto kay Catherine kaya ayaw na niyang ungkatin pa. Medyo malabo pa po, Tito. Bagal kasi ni Daddy. Sagot ni Calix na kakamot-kamot sa ulo nito. Napahagalbak ng tawa si Ten. Siya naman ay nagkamot din ng ulo. Nako pare, bakit ba hindi mo ayusin ang pagbakod at pinahihirapan mo pa mga bata pati mga sarili nyo? Halata naman kay Cathy na mahal ka pa rin. Kantsaw pa sa kanya ng kaibigan. Napakunat ang noo niya. At kailan pa kayo naging malapit sa isa't isa ni Catherine? Siya lang kasi ang tumatawag na Cathy sa babae. Hindi mo alam. Matagal na. Nakakalokong ngumisi ito sa kanya. Wow ha, hanga na rin ako sa'yo. Siyempre. Mommy! Sabay silang napalingon ni Ten na sa tumatakbong si Andrix. At nang makita nito si Catherine, muntik na niyang malimutang huminga. Catherine was wearing a simple lavender dress. Hindi niyo naitago ang magandang hubog ng katawan nito kahit pa nga nanganak na ito ng 3 chikiting. Ang sexy-sexy pa rin ito. Subalit nagusot ang mukha niya nang makita kung paano makipag-usap si Carlos dito. May padantay-dantay pa ng palad ang assistant niya sa braso ng babae. Mukhang mauunahan ka pa ni Carlos, Brad. Aba, kumilos-kilos ka na. Baka mapalitan pa ng lightning bolt ang pana ni Cupido dyan sa puso mo. Ang sakit pa naman nun. Bulong ni Ten sa kanya na halata namang inaasar siya. Ikaw wala ka talagang utang na loob. Pagkatapos ng ginawa ko sa inyo ni Vero noon, aasarin mo pa ako ngayon. Bawasan mo kasi ang kasungitan mo. Hindi na nga diba? Kinakain ko na rin lahat ng luto niya. Eh kung ganun, dapat nilalapitan mo na kasi siya at sinisiluan. Daldal pa kasi. Tiningnan niya ito ng masama bago nilapitan si Catherine. Lumapit na rin kasi rito ang dalawa ni Calix at Leon. Where have you been? Hindi ba may pinapatapos ako sa'yo? Pasupladong tanong niya, kay Carlos nakatingin. We just bought some fruit, sir. Nadala na rin namin sa kitchen. Sagot ni Catherine. Kapag nasa opisina ay sir pa rin ang tawag nito sa kanya dahil nakakahiya raw sa mga empleyado niya. Daddy, di ba sabi niyo manonood kayong sine ni Mommy? Singit ni Calix. Sine? Napatingin si Catherine dito, maging siya. Kumindat sa kanyang anak. Oo. Manonood nga tayong sine. Mabilis niyang nakuha ang ibig sabihin ng anak. Dahil kasi sa pangaasar ni Ten, muntik na niyang makalimutan na may usapan nga pala sila ng triplets. Kasama ang triplets?
Tanong ni Catherine na sa kanya na nakatingin. Hindi po, Mami. Sabi po ni Tito Ten, sasamahan niya kami sa taas para gumawa ng activity namin sa school. About engineering po kasi yun kaya alam niya. Hindi ba po, Tito Ten? Mabilis na sagot ni Leon. Nilingon pa nito ang kaibigan niyang tabingi na ang ngiti. Gustong matawa ng malakas ni Christopher dahil naisahan ito ng mga anak niya. Alam kasi niyang gusto lang siya nitong asarin kaya dumaan sa opisina niya. Pero napasulbo ito na maging babysitter ng triplets. Wala pa naman si Nana Ning. Pinahatid na niya sa kondo. Siya nga? Tanong pang muli ni Catherine kay Ten na lumalapit na sa kanila. Hindi naman ako pwedeng tumanggi, hindi ba boys? Yes po, Tito. Bawal tumanggi. Iisang sagot ng triplets. So, let's go. Iniaro ni Christopher ang braso kay Catherine. Kahit nahihiya ay nakuha naman itong ipulupot roon ng kamay. Carlos, finish all the paperwork I said earlier. Ikaw na rin ang bahala sa mga tatawag. Bili niya nang lingunin ng assistant, pero nakangiti na. Alam na nito ang ibig niyang sabihin. Yes, sir. Bye, buddies. Behave kayo sa Tito Ten niyo, Paalam niya sa mga anak. Bye, Daddy. Bye, Mommy. Enjoy po. Lihim pang nag-thumbs up ang mga to sa kanya. Shall we? Baling niya kay Catherine na tumango lang. Pagdating nila sa sinihan sa Uptown Mall Taguig, agad siyang tinanong ni Christopher. Anong gusto mong panoorin, Cathy? Ikaw ang bahala. Okay, maupo ka muna rito. Ako na pupunta sa counter. Inalalayan muna siyang makaupo ni Christopher bago ito tumungo sa counter. Saglit lang din ito roon at muling bumalik sa tabi niya. Tara na sa loob. Yaya nito at muling iniaro ang braso sa kanya. Hindi mapigilang mapangiti ni Catherine. May ilang linggo na ring nagpaparamdam si Christopher sa kanya, kaya abot langit ang nadarama niyang kilig. Hindi pa ito nagsasabi ng direkta pero kilala na niya ang lalaki. Ganoon kasi ito dati. Medyo torpe, kaya siya na ang nandigaw. Pagpasok pa lamang nila sa sinihan ay napahangan na siya sa itsura niyon. Kung luxury cinema rin lang ang pag-uusapan, yun na ang pinaka-ingranding sinihan na napasukan niya. May mga kama roon para sa komportableng panonood. At sa pagkakaalam niya, may libre na yung snacks at drinks. Dito tayo banda sa harap. Sabi ni Christopher bago siya iginiya roon. Inalalayan pa siya nito sa paghiga sa kama. Ito na rin ang nag-ayos ng blanket sa katawan niya. Thanks. Kahit hindi niya nakikita ang sarili, alam niyang namumula na ang mukha niya. Paano ba naman, magkatabi na naman sila. At hindi niya alam kung bakit sa laki ng kama, halos idinikit na ni Christopher ang sarili nito sa kanya. Ano bang panonoorin natin? Baka naman makatulog tayo rito. Bakit kasi may kama? Kinakabahang tanong niya habang nakatingin sa malaking screen sa unahan. Naramdaman niya ang paggalaw ng lalaki at pagdikit ng kamay nito sa kanya. Romance ang alam ko Basta kasi kung ano ang available sa oras na to, yun ang kinuha ko. Ganoon ba? Bahagyang nilingon ni Catherine ang katabi. Pero mali yatang ginawa niya yon dahil titig na titig sa kanya si Christopher. Kagat-labing tumingin siyang muli sa unahan. Kamusta naman ang pagsundo mo sa triplets kanina? Hindi ka ba nahirapan? Hindi naman. Mababait naman ang mga anak natin. Behave sila palagi. Parang sa'yo lang yata nagbe-behave ang mga yon. Madalas na niloloko ng mga yun si Nana Ning o di kaya naman ay ako. Ganun naman talaga ang mga bata, hindi ba? Minsan hindi mapigilan na magkulit. Tumango siya. Magsasalita pa sana siya pero namatay na ang mga ilaw at bumukas na ang screen. Unang tumambad sa kanila ang logo ng Star Cinema. Tagalog? Tanong niya at muli itong nilingon. Hindi ko sure. Pero paborito mo naman ng Tagalog, hindi ba? Oo naman. Ngumiti ito sa kanya. Huminga ng malalim si Catherine para pakalmahin ang nag-uumalpas niyang puso. Para kasing aatakihin siya sa sobrang bilis ng tibok niyon. John Lloyd at Bea Alonzo. One more chance. Napanood mo na ba yan? Inulit lang kasi ang pag-release. Wika ni Christopher sa kanyang tabi. Hindi pa. Pero nakita ko ng ibang clips niyan sa YouTube. Pahapyaw lang. Mahilig kasi mang-agaw ng gadget ang triplets kaya hindi ako makapanood masyado ng kung ano-ano. Sa TV naman, cartoons ang hilig nila. Okay. Ayun, simula na. Natahimik na silang pareho. Isa sa mga hilig nilang date noon ay ang manood ng sine.
kaya nakaka-reminisce ang tagpong yun. At sa tuwing iiyak si Basha, na karakter ni Bea Alonzo, dalang-dala siya. Although hindi ganoon ang kwento nila ni Christopher, pero tungkol pa rin yun sa second chance. You're crying again. Naramdaman niya ang paghapit ni Christopher sa kanya at ang pagyakap nito. Naroon na kasi sila sa part ng hospital scene at sinasabi na ni Popoy na karakter ni John Lloyd yung best line nito, kaya hindi niya mapigilang umiyak. That's so sad. Narinig pa niyang sabi ng lalaki. Hindi na kasi siya makatingin sa screen. Pero hindi naman siguro tayo aabot sa ganyang punto, hindi ba? Natigil sa pagsinghot si Catherine nang marinig ang malumanay na tinig na yun ni Tupe. Napatingin siya rito. You already know me well. And you know that for the past few weeks, I'm trying my best to tell what I really feel for you. Umangat ang kamay ni Christopher at tinuyo ng mga daliri ang nabasang pisngi niya. I forgive you for what you did. And I hope you do the same to me. Kasi hindi tayo makakausad sa ikalawang yugto ng buhay natin kung hindi. Kumibot-kibot ng mga labi ni Catherine. Pero wala ka namang kasalanan para patawarin kita, Tupe. Meron, Cathy. Meron. At yun ay dahil nagalit ako sa'yo. Nakasalanan ko rin naman. No. Umiling to. Nagalit ako sa'yo ng husto na hindi naman dapat. Kasi nasaktan ka rin. Pinasan mo ring mag-isa sa loob ng 6 na taon ng responsibilidad na sana'y kahati ako. Na sana'y ako ang gumagawa. Kaya maiintindihan ko kung hindi mo pa ako mapapatawad ngayon. Mali ka. Siya naman ang mariing umiling. I already forgave you, Tupe. Kung igigiit mo pa rin may kasalanan ka. Oo, pareho tayong may mali. Tanggap ko na yon. Mabilis niyang sagot. Napangiti ito. So, tinatanggap mo na ulit ako sa buhay mo? Sa buhay niyo ng mga anak natin? Sunod-sunod na tumango si Catherine. Oo, mahal kita noon, ngayon, at magpahanggang wakas. Madamdaming wika niya. Mahal na mahal din kita, Cathy. At walang araw na hindi ako magpapasalamat sa'yo dahil binigyan mo ako ng rason na pahalagahan ng buhay ko. Magsimula tayong muli kasama ang triplets. At pagkasabi niyon ay siniil siya nito ng nagbabagang halik. Pareho pa silang naghahabol ng paghinga nang pakawalan siya nito. Isa pa nga pala, may sorpresa ako sa'yo. Sabi pa nito na malapad ng pagkakangiti. Ano yon? Look. Ay ginuso nito ang screen sa unahan. Nanlaki ang mga mata niya nang mawala ang pinapanood nila at mga picture nila nito ang pumalit sa malaking screen. Kung hindi siya nagkakamali, mga larawan yon na pinakatago-tago pa niya. Paano mo... Napatingin siya rito. Minamaliit mo ba ang kakayahan ko? Hindi, pero... Come. Nakangiting hinila siya ni Tupe patayo. Nagpatianod naman siya hanggang sa naroon na sila sa pinakaunahan. Puno pa rin ng pagtataka ang kanyang muka nang tingnan ito at ang mga taong naroroon na hindi niya naman namukaan dahil medyo malayo sa kanila at madilim. You know, umpisa ni Christopher na muling nagpabalik ng tingin niya rito. Noon ko pa talaga ito gustong gawin. Kaso nga lang inuunahan mo ko. Pero ngayong may lakas na ako ng loob, dahil na rin sa mga anak natin, hindi ko na ito patatagalin pa. Catherine Cuevas, ikaw ang unang babaeng nakakuha ng atensyon ko dahil sa kakaibang pagtatagpo natin noon. Ang babaeng unang nanligaw sa akin, ang babaeng ina ng mga anak ko, at ang babaeng minahal ko at pakamamahalin ko habang buhay. Will you complete our family by saying yes to me now? Napasinghap si Catherine ng malakas nang lumuhod sa kanyang harapan si Christopher. Dinukot nito ang isang maliit na kahon sa bulsa ng suot nitong pantalon. Pagkabukas nito niyon, isang gasing laki ng botones na diamante ang bumungad sa kanya. Natutup niya ang bibig. Will you marry me, honey? Nagsusumamang tanong nito gamit ang endearment nila noon. Sunod-sunod na pumatak ang mga luha ni Catherine kasabay ng sunod-sunod niya ring pagtango. Yes, hon. Yes. Pakakasal ako sa'yo. Yes! Nanginginig ang kamay ni Christopher na isinuot sa daliri niya ang singsing. Pagkatapos, tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit. Ang mas labis niyang ikinagulat ay nang bumukas ang ilaw at malakas na palakpakan ng kasunod. Yay! Success! Congratulations, Mommy Daddy! Sabay-sabay na wika ng kanilang mga anak at ng iba pang mga naroon. Nagulat siya nang makita ang pamilya ni Christopher,
mga kaibigan nito, si Carlos, at syempre ang makukulit nilang mga anak na nagtakbuhan na sa tabi nila. "Diba, Daddy? Ang galing ng idea namin?" sabi agad ni Calix dito. "Oo nga po, Daddy. Success po, diba?" Sang-ayon naman ni Andrix. Oo na, magaling na talaga kayo. Sagot ni Christopher bago niyakap silang apat. Salamat mga anak, dahil sa inyo mabubuo na tayo. Mahal na mahal ko kayo at si Mommy. "We love you too po, Daddy, Mommy." Sabay-sabay na sabi ng triplets at dinambahan ulit ng yakap ang ama at ina ng mga ito na labis-labis ang kaligayahang nadarama. Matapos ang nakakagulat na proposal na yon, madaling inasikaso ni Christopher ang kanilang kasal. Yun na lang kasi ang kulang sa kanila kaya hindi na nito pinatagal pa. Pagkalipas ng 1 buwan, kasal na agad sila. Mula noon ay masaya silang nagsama. Gumaling na rin ang sakit ni Tupe. Si Catherine pa rin pala talaga ang magiging gamot nito at ang kanilang mga anak. At dahil mahal na mahal siya ni Christopher, binili nitong muli ang hasyenda nila para sa kanya. Halos malunod ang puso ni Catherine sa kasiyahan dahil doon. Bukod pa roon, nagpalagay rin ito ng restaurant sa pinaka-ground floor ng opisina nito para sa kanya. Ito naman daw ang mag-aasikaso sa kanilang mga anak habang siya ay nakatutok sa kanyang career bilang chef at negosyante. Tinutulungan din siya ni Christopher sa pagmamanage ng kanyang restaurant. Wala na talaga siyang masasabi pa sa kanyang mister. Mabait ito, mapagmahal, maunawain at maalaga. Kaya naman gagawin din niya ang lahat para mas tumibay at mas sumaya pa ang pagsasama nila, kapiling ang kanilang mga anak at darating na mga supling. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.